Sa botong 1302, pinawalang bisa ng Korte Suprema ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na inendorso ng House of Representatives sa Senado noong February 5. Ayon sa mataas na hukuman, labag ito sa due process at sa ligang batas. Hindi nabigyan ng kopya ng draft kasama ng mga ebidensya ang respondent o si VP Duterte. Napagkaitan ito ng kanyang oportunidad na marinig ng Kamara ang kanyang panig. The respondent in the impeachment complaint should have been given a chance to be heard on the articles of impeachment and the supporting evidence to prove the charges prior to its transmittal to the Senate, despite the number of endorsements from House members. Dagdag pa ng Korte, bukod sa barred o labag sa one-year bar ang Articles of Impeachment, ito ay void ab initio o walang bisa mula pa sa simula. Batay sa konstitusyon, isang beses lang maaaring sampahan ng impeachment case ang isang impeachable official sa loob ng isang taon. Lumalabas na binilang ng Korte ang 3 naunang impeachment complaints na inarchive ng Kamara na ayon pa nga sa kampo ng Vice Presidente ay inupuan ng mga kongresista. Kaya nang inendorso ng HOR ang 4th impeachment sa Senado ay kinonsiderang terminated at dismissed ang naunang 3. Batay sa desisyon ng Korte na sinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, hindi pwedeng sampahan si VP Duterte ng panibagong impeachment case bago ang February 6, 2026. The court took note that the House and the 19th Congress did not act on the first 3 endorsed complaints, which were considered terminated or dismissed upon adjournment of the House. The 3 impeachment complaints were archived and therefore deemed terminated or dismissed on February 5, 2025. Therefore, no new impeachment complaint, if any, may be commenced earlier than February 6, 2026. Samantala, nilinaw ng Korte Suprema na hindi naman nila inabsuelto ang Vice Presidente sa mga reklamo laban sa kanya. Ang kanilang desisyon ay hindi sa merito ng kaso. Maaari pang maghain ng motion for reconsideration ang House of Representatives. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.